Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong sinasabi nila na meron daw banta sa buhay ni DG Bantag at ni Tevez. Na sabi nga nila rito, mukhang yayariin daw yung dalawa. Ngayon dito, paliliwanag nila sino yung pwede o may posibilidad na gumawa niyan kay Tevez at kay Bantag. Medyo malaking malaking akusasyon tong ilalabas nilang to, kaya pag-usapan natin. May banta sa buhay, Sino ba hindi ito? lang kay Tevez, Oo. pero particular kay Bantag. Nako. Yan. Ito ay ayon sa nabanggit ni DJ Bantag doon sa kanyang interview. No. Kila Banateros, Coach Oli. Particular dito sa interview, dito kay Coach Oli. Tignan nga natin itong sinabi niya dito. Sana hindi totoo na itong PNP General naman, di ba? Oo. Yun. Yun ang may balik. Yan. Romeo Karamat ng CIDJ. Ewan ko, sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat ng CIDJ. Ewan ko kung CIDJ pa rin. Karamat daw. Yan ang nautusan Ni- daw Na- Kuno. Yun ang Na- nakarating sa akin. Hindi ko pa alam kung totoo hindi. O, ano daw? General Romeo Karamat, yan ang head ng Na- assassination team against Bantag. At ang Naku. kasama niya dyan, na pinakabata niya, ay underclass pa namin. Sana Naku hindi po. nga totoo, sabi ko. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung Naku. hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Naku Ito po. naman sinasabi kong underclass ko pa naman din. Naku. Ay si Colonel Hansel Marantan. Balikan natin yung aking Naku. ikinover about kay Hansel. Malalim pala yung kanyang revelasyon. Naku, bakit hindi ito na ng media? Kaya nga 'di ba, nakakapagtaka, medyo malaking balita itong nilabas ni Bantag. Pero bakit walang medyang kumakagat dito sa, walang pumipick up dito sa balitan to? Kasi nga naman, 'di ba, si Tevez tsaka si Bantag hindi naman maliit na isda yan kung tutusin eh. At the same time, yung pinaparatangan dito ni Bantag, medyo questionable yung karakter nito. Medyo may naririnig na akong dating balita rito sa dalawang to na na-involve sa mga hindi magaganda. So tuloy lang natin to kung itong mga kinasasangkutan nito ni Marantan tsaka ni Karamat eh. Sabi ni Bantag, Ito daw, Etong si may plano. May plano sa kanya daw na yariin daw siya. Nako po. Nako, tignan nga natin. Marantan. Way back noong March 16. Panoorin natin ito. Pasado alas 11 kaninang umaga nang dumating sa NAIA Terminal 3 ang 6 na tauhan ni Congressman Arnolfo Tevez na Naku! idiretso sa raid sa mga bahay niya sa Dumaguete City. Agad silang dinala sa Camp Grameng sa Quezon City. We will file the necessary complaints before the state prosecutor dito sa DOJ. There's too much tension in that area. Alarming na meron tayong ganitong police na meron na ngang history Dang? pero bakit na ibabalik pa? Naku, ano Sa kaya yung serbisyo? history na yan? Sige, panoorin muna natin itong nagmamagaling na Ito ho yung commentary ni Jojo noon pa, nung panahon pa kay Tevez. Okay? Ito po yung commentary na yon. Tuloy. nag-grade kuno. Nagmamagaling na gumagawa kuno ng magandang serbisyo publiko. In that area, follow up dun sa mga na-file naming kaso before, I think last week. And Na i-file naming kaso. we have the informant with us. Sa kung bakit wala raw access ng pamilya Tevez sa bahay na isagawa ang raid. Wala sila eh. Sa tingin mo ba yung mga firearms na nakuha ko, hindi ko sila arestuhin pag nandun sila? So, Tapang. Tapang ni Kuya. Pero by the way, dismiss na po yan. Dismiss.
Bili mo dismiss na pala tong pulis na to. Pero bakit kailangan pang isama to sa mga operasyon ng PNP? So medyo nakakapagtaka lang. Katapang ka kuya, ha? Pero dismiss na po yung case na yan. Napag-alamang peke. Buti binalikan ni Jojo ito. O, tuloy. O, pasok. Wala sila. Nandun yung mga pamilya. Bakit nyo pinaantay doon sa labas? 1 hour. May pumasok mo ng clearing team kuno. So that answers the question already. Wala sila doon, kaya hindi sila nakapag-participate. Paano wala sila nandun yung kapamilya? Nako. Hansen. Yun pala naman eh. Nung nag-raid daw, nasa labas yung pamilya. Naku po. Tapos biglang nagkaroon ng mga magic dun sa loob. At kaya naman, na-dismiss yung case. Di ba, dismiss yung case na yan eh. O, ibig sabihin. Parang ang nangyari dito kasi, parang may naunang parang advance party. Sila muna yung makiklear ng area bago mag-raid. So, ang nangyari, yung raiding team nasa likod, yung advance party, pinalabas muna yung mga tao dun sa bahay ni Tebes. Nung nailabas na yung mga tao ni Tebes, saka pumasok yung raiding team. Saka doon nakakuha ng mga ebidensya. Kaya nga na-dismiss yung yung kaso na yun dahil nga napatunayan ng partido ni Tebes na ganun yung nangyari. Na nauna muna yung raiding team, pinaalis yung mga tao sa loob ng bahay bago ni-raid. Alam na natin anong nangyari at saan galing yung mga natagpuan doon. Ito ho'y base sa ebidensya. Hindi ho ito kwento-kwento ng sino man. Hindi ho ito ito ho'y totoong nangyari. Na-dismiss ho. Ganito lang asiste. May raid, may tatagpuan, tapos na-dismiss yung case. Ibig sabihin, peke yung mga natagpuan. O anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang, talagang ginigipit lang nila si Tebes. Kukanin nyo kasi, kumbaga lahat planted lang eh. Napatunayan planted yung mga ebidensyang nakuha kay Tebes. Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Alam nyo kung ano ibig sabihin? Magtanim ay di biro. Lagi kang nakayuko. Magsasaka ha. Baka naman mga magsasaka nagpunta dyan, hindi ho pulis. Hindi kaya? Baka magsasaka ho yan. El Marantan. Sa INRS, Isang huli dapper. Tebes ay nagbigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Hindi naman po kami violente eh. Okay. Etong pagmumukhang ito, makapal ang pagmumukha. Nako, grabe Bakit? ka naman. Bakit pa bumalik ito sa serbisyo? Bakit? At siya pa yung chief ng CIDG ng NCR. Nako, hindi ko alam yan ah. Sino yan? Ito si Jojo, daming nalalaman ah. Sino ba yan? Ano bang history niyan? Bakit ganyan yan? Mga sir, Oh, yung chief PNP, Sino bakit yan? ninyo ito ginawang chief ng CIDG? hindi pa ata si Acorda ito eh. Iba pa ito eh. Sino kaya ito? Oh, Ito kasing story niyan eh. Oh. Noong 2013. Noong 2013, nasangkot ito saan? sa multiple murder. Naku po! Ha? Sabi nila, lehitimo daw na operation yung ginawa nila sa Atimunan. Nako? Ang sabi nila, shoot out daw yon. Nako? Pero napatunayan na hindi pala kundi rob out. Naku, rub out pala. So, ibig sabihin, mga professional hitman ng ating puwersa. Kasi 'di ba, mga active na sa gobyerno eh. Tapos napatunayan na rob out pala yung nangyari na sa Atimonan Quezon, hindi pala shootout. So, ibig sabihin, mga birador pala itong mga to. Yung police na nag-raid, head daw, na nag-raid doon sa ni Tebes, involved doon sa rob out.
Okay? Yung pulis na yun din daw di umano. Ang sabi ni Bantag, si Bantag ho nagsabi, hindi ho ako ha, ang yayari sa kanya. So, ibig sabihin, ito yung involved dun sa rob-out daw, di umano noon, ito rin yung nag-raid kay Tebes na palpak dahil dismiss yung kaso, ito din yung gagamitin para daw di umano yariin si Bantag. According to Bantag, ha? According to Bantag. So, mukhang, naku po, mukhang pag may kailangang trabauhin, parang lagi siyang na-involve, ano? Dapat ma-interview yan. Ako kasi mahirap yung ganyang akusasyon. Hindi kasi mahirap yung ganyang akusasyon. Naku, dapat si Bantag ma-interview natin uli dyan. May history na pala ito. Tingnan na natin kung ma-interview natin ito si Bantag uli. Oh, ito, panoorin muna natin to. Hansel Marantan wants the Supreme Court to stop the preliminary probe into the Atimonan shooting incident. Marantan also wants the Ombudsman to take over the investigation, accusing Justice Secretary Leila de Lima of prejudging the case. Police Superintendent Hansel Marantan has asked the Supreme Court to stop the Justice Department's preliminary investigation against him for multiple murder. The case is in connection with the highly controversial Atimonan shooting last January 6th that left 13 members of an alleged gun-for-hire group dead. Okay, so medyo i-shortcut natin yung kwento, no? Naku. Nasangkot itong si Hansel Marantan noong 2013, ha? Saan? Sa rob-out. Naku po. Ang depensa kasi ni itong si Marantan, Ano? kasi siya yung leading team, di ba? Ano daw yun? Shootout. Shootout daw yun. Pero napatunayan ng korte na rob-out. Ibig sabihin, sila yung dumali doon. Kasi kung shootout, ibig sabihin lumaban yung sinasabi nilang hinuli nila. Hindi napatunayan ng korte na rob-out. Ibig sabihin, sila ang bumira doon sa 13 katao. Naku, grabe ang sabi ko nga, ang nakapagtataka dito, bakit pa siya nailagay sa CIDG team? Samantalang ongoing naman yung case niya. Ngayon, okay, sabihin na natin na ibalik siya. Yun nga nakakapagtaka doon. Paano nakabalik na meron siyang kasong kinasasangkutan na rob-out? Medyo mabigat to kasi maraming maraming biktima rito. 'Di ba? Paano nakabalik? Rob-out 'yun. Mabigat na kaso 'yun. Okay? Naibalik siya, na-reinstate siya. Pero nagkaroon siya ng kaso. Anong March 16. Sabi, hepe ng CIDG NCR inalis sa pwesto. Bakit? Naku. Panoorin natin. Ang balita ngayon is 13 tauhan ng CIDG NCR nasangkot umano sa hulidap. Naku, Diba? grabe. Kakamali ating mga police, administratively and criminally, they are going to be charged. That is the order of our Chief PNP. Ito ang mamahaling mga relo at mamahaling bag na nabawi sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Involved pa pala. Naku, grabe naman yan. Pati ba? Eto pala yun yung CIDG na yun. Ay, grabe. Ang mga ito ang kinuha umano ng mga tauhan ng CIDG National Capital Region sa bahay ng mga Chinese nationals na hinuli dahil sa paglalaro ng mahjong sa Parañaque City. Ang relong ito na Richard Mille ay nagkakahalaga ng nasa $1.3 million o 65 billion pesos, habang ang Patek Philippe naman ay nagkakahalaga ng nasa 3 million pesos. Based on record, sa mga nakakuha ay may pera sa boat. Meron din na nakuha na mga relo, isang Patek Philippe at saka isang Richard Mille, kung kilala niyo yung relo na yun. Pasto ay ang tatlo pang opisyal, kabilang si CIDG Chief Police Colonel Hansel Marantan. Grabe. Ito nga, lumabas yan. Hepe ng NCR CIDG sibak sa hulidap. Noong una,
Nag-post bail lang ho siya eh. Doon sa di umanong rub out. Oh. Tapos, eto naman yung sa CIDG. Naku po. Pambihira, oh. Pinitik di umano din yung mga relo. Ay, ang lupit naman yan. Grabe naman yan. Hindi lang pala birador. Birador din pala ng mga relo. Malupit to. Pero, nakakapagtaka, paano nakabalik? That is the command responsibility. But in fairness to Colonel Ansel Marantan, I just received Anong in fairness? resignation being the regional chief of NCR Field Unit. Yan, si Karamat, boss ni Marantan. Maybe so as not to influence also the indigenous. So, ano nangyari? Tignan nyo Diba? Inalis siya. Naku po. March 16 inalis siya. Sabi, inalis sa pwesto si Hansel Marantan dahil sa command responsibility. Ito ay kinumpirma ni Rodolfo Azurin. Ginawaan niya ang ng PNP. Si Chief Azurin pala yan nung panahon niya. CIDG, Director Police Brigadier Karamat, ang nasabing hakbang upang bigyang daan ang investigasyon sa kine-question raid sa Maynila kamakailan. Pero anong nangyari? Nung May 3, na-reinstate siya ng CIDG, na ibalik siya. Diba? Bakit ganun? Naibalik siya, bakit daw? Bakit? Ito daw ang dahilan. Marantan has been reinstated to his previous post as NCR Regional Chief CIDG effective May 1. The medaled Marantan won praises from senators and local politicians for his effective handling of cases of violence, the latest of which was the March 4 massacre of Negros Oriental Governor Ruel Digamo and 8 other people. Wow! Malakas daw sa senador at sa mga politiko na ibalik siya sa pwesto dahil doon sa resulta ng investigasyon doon sa Negros. Ibig sabihin, ang mga naging backer nito, mga senador at congressman, mga politiko, kaya nakabalik sa pwesto sa PNP. So, lumalabas lang dito na malaki yung posibilidad, yung sinasabi ni Bantag na talagang ito inutusan to para yariin siya. Medyo medyo nakakapangilabot na na revelasyon to. Mukhang nagkukunik-kunik na. Yan kaya ay kanyang reward sa mga politiko? Naku naman. Imagine kasama pa siya dito yung kay yung kay Tebes yung sa Negros. Yung kay Digamo. Kaya siya nakabalik dahil daw dun sa pag-handle niya ng kaso dun sa Negros kay Digamo. So ibig sabihin talagang may kumpas to galing sa taas. Pagkatas sumabit sa iba't ibang biglang na ibalik? Grabe naman to si Bantag. Bakit grabe si Bantag? Bigla niya siniwalat ngayon na ibalik tuloy yung mga history nitong maman to. Naku po. Ito yung pinagpaggawa nila ng